Good day sa lahat. So meron na naman tayo kakaiba or ibang design naman yung i-review natin. So marami na akong nakitang helmet na parang ganito pero sobrang mahal, kagaya ng FAC, kagaya ng JC, kagaya ng Aero. So ngayon gumawa si Sik ng kapareho nun. Ganong design, ganon din na look, ganon din na magka-design talaga sila. Kung isa-search nyo yung Aero na parang motard din, Aero motard ata yun na helmet kung di ako nagkakamali, or adventure bike, ganito yung kanilang mga design. So ito yung pinaka latest na release ni Sik ngayong 2026, isang full face na motard or adventure helmet type kind of helmet. Pwede nyo siyang kunin to, pwede nyo kunin yung visor, lagyan nyo ng goggles, pwede nyo siya pang motocross. Pero yung usually na tinatawag dito ay adventure helmet or motard helmet. Mas bagay kasi siya doon kung meron kayong motard na helmet or mataas na bike. Maganda to gamitin. Pwede nyo din to gamitin pang bike or downhill na helmet kasi nga sobrang gaan nito. Parang FAC, ewan ko anong pangalan ng FAC na parang adventure din na helmet. Meron din kasi sila pang bike, meron din pang motocross, no? So ito, convertible siya. Pwede nyo i-convert to motocross na helmet kasi nga yung pinagkaiba lang nila sa motocross talaga na helmet ay yung gantong helmet ay merong visor at hindi lang isa. Syempre, ayan, meron siyang minimal lock dito and meron pa siyang inner visor na syempre palaging hinahanap kapag may pumunta dito. Gusto kasi nila ay dual visor. So ito na yung na-release ng Sik na 2026 na motard helmet na matatawag ko din na adventure helmet. Mostly yung tawag dito ay adventure helmet. Bagay po siya sa mga motard, mataas na motor or adventure na scooter. Pwede din siya kasi yung design niya ay parang nagpuugma or nagbabagay dun sa mga motor na yon. So dual visor, yung kanyang visor dito ay plain lang na black. So what I said, pwede nyo siyang gawing motocross helmet. Ang nakalagay dito na certification ay DOT FMVS and syempre ICC tested. Size XL 61, 62. And syempre, may mga aerodynamic cuts pa rin kahit gantong style na siya, no? Kasi usually sa mga full face lang makikita yung mga aerodynamic cuts. So ito, meron din siya, may patusok dito sa harap na kumbaga mas macho. Sabi nila mas macho daw kasi pointed yung baba dito. Ayan. So meron siyang available matte black, glossy black at itong glossy white. So I think magre-release din sila nito na naka-upgrade yung visor. Sure ako dyan siguro sa version 2 and syempre meron ng may graphics naman to dito sa maitaas. Ayan. Parang ganun din sa FAC na nakita natin na helmet brand, and syempre sa SJC may ganun din, and sa MT may ganun din yung Falcon. Naalala ko pa, hindi ko kasi yung na-vlog pero yun yung kaitsura ng helmet na to. And syempre yung kapareho talaga nito yung Aero something GP yung pangalan, nalimutan ko na, ilagay ko na lang siguro yung picture dito. Ayan, tignan nyo. So ayan yung itsura niya, yung outlook niya. Ayan, dual visor and pwede nyo siyang i-convert nga sa motocross helmet. So kung gusto yung naghanap kayo ng motocross helmet na affordable, na protected din kayo kung the dirt bike kayo or trail, maganda natin yung gamitin kasi nga sobrang. And syempre kikiluin natin to mamaya. Tignan natin kung gaano kabigat kasi wala nakalagay dito kung ano yung bigat nito. Tignan natin mamaya. Syempre abangan nyo yun kung gaano kabigat siya. Syempre kung consider, kasi sinabi ko na consider nyo to na pang downhill na mountain bike, pwede nyo itong gamitin. Pwede nyo lahat i-remove nyo yung inner visor, outer visor, pwede nyo ma-remove. Pati ito, pwede nyo ma-remove kung gusto nyo. Kung trip nyo, yung sunshade nya, pwede din alisin. No? So, ayan, kapag tinaas, napakalapa din ang kanyang viewing angle para sa isang motard helmet or adventure helmet type. Kita naman siguro lahat. Tapos may vents dito na tatlo, may screen. Okay yon. And syempre, tingnan natin kung ano pa yung design nito. Hawakan ko na lang para makita nyo. Ayan, yan yung graphics niya dun sa itaas. Pero sa gilid, wala. Ayan, check lang dito. Meron siya minimal lock dito, may vents dito sa itaas, hindi ako sure, and dito hindi ako sure. Okay, wala naman siyang button na pwedeng alisin to, kung pwede nga ba. Ayan, so tignan naman natin kung ano yung nasa loob niya. Tignan natin pahabain to. Siyempre, ayan, quick release yung kanyang strap, yung kanyang paddings ay siguro mga 1.5 inches yung kanyang paddings dito. Hindi siya kagaya ng mga full face na nakikita nyo na sobrang kapal ng kanyang padding. So ito parang mesh type siya kasi belong siya sa dirt bike helmet. So mas maganda yung may ganito, yung may pasukan ng hangin, and syempre madali po siyang
mag or quick dry siya na klase ng paddings, no? So parang dinesign po talaga siya sa pang dirt or pang trail kasi nga yun yung tsura ng helmet na to or type ng helmet na to. Pwede nyo siyang gamitin sa motocross or sa trail kasi nga mabilis siya or mag-dry. And syempre yung strap niya ay napaka ganda din, quick release na din siya. Kung naghahanap kayo ng mga double D-ring, meron si FAC. Kung naghahanap kayo ng mga double D-ring type na mga motard or adventure or motocross talaga na helmet, go for FACs, no? Pero kung nagtitrail lang kayo na hindi naman kayo nagmo-motocross, pero pwede pa naman to pang motocross. Usually kasi sa mga motocross helmet, meron po silang host or hose na pwede kayo mag-sip ng water o ng tubig, and syempre may bag pa kayo na may tubig or water pack. Pero ito wala po siya kasi yung design talaga nito is for plain or city or sa highway yung helmet na ganito. Pero pwede nyo naman siya gamitin and lagyan nyo lang siya ng kung gusto nyo siyang gamitin sa trail, lagyan nyo lang siya ng hose, and syempre bibili kayo na water pack, and syempre bumibili naman talaga kayo, hindi naman include kapag bibili kayo ng pang dirt or pang trail na helmet. So yung dito niya ay hindi masyadong malambot, sakto lang. Ito kasi yung manonotice ko sa mga pang downhill, mga mountain biking, yung mga kanilang paddings ay hindi ganun kakapal. Ganon din sa motocross, hindi din ganon kakapal, pero solid naman yung kanyang shell. And syempre yung first layer na styrofoam, and syempre yung second layer na main padding, and syempre doon sa loob makapal yung sa maitaas, syempre doon. And kung nagtatanong kayo, intercom, yes, intercom ready, ganda siya dahil may intercom na lagayan, quick release. And syempre dito kung ayaw naman to, pwede nyo man remove, and washable din siya. And yun nga, yung kanyang feature ay mabilis tong mag-dry or ano siya, hindi na siya palaging basa, mabilis po siyang mag-dry. Siguro yun lang sa video natin. Eh syempre hindi natin syempre kakaligtaan, kikiloy natin kung gaano kabigat to. Siguro hindi ako nagkakamali, mga 1.6 something yung bigat nito kasi hindi naman to carbon. And syempre sobrang affordable nito, nasa 3,000 plus lang po itong helmet. Ano, napakaganda. Mas maganda yung black kung akong tatanong kasi parang meant to be yung black talaga sa lalaki. And ito naman okay lang din ganito, parang elegant white lang siya. So tingnan natin kung anong bigat nito. So ayan yung kiluhan ng helmet natin, pakita ko sa inyo. Ayan, on natin. Syempre 0 po yan, and lalagay na natin yung helmet na to. Tingnan natin kung gaano kabigat to. Siguro mga 1.6 something. Ayan, takto nga yung sinasabi ko. Nasa, lapit natin ng konti. Ayan, 1.605. Kita nyo ba? Nasa 1,605 grams lang yung kanyang bigat or 1.6 kilograms lang. So magaan na po siya para sa isang entry level na merong sunshade doon, and syempre dual visor pa siya. Tapos ay quick release na din siya. So sa ganong mga materials na ilagay, so magaan pa rin siya, mabot siya ng 1,605 grams or 1.6 kilograms. So correct me if I'm wrong sa pag-pronounce. Basta yun yung bigat ng helmet na to. Kung meron kayong mga adventure scooter dyan, bagay din to. Mga 350 na ADV, 750 na ADV, pwede din to. Or ADV 160, maganda din tong ibagay doon. And syempre sa mga motard or dirt bike na kagaya ng CRF 150 na ginawang motard o CRF 250 or WR155, magbagay din to yung matte black. Sana mag-release pa sila ng ibang kulay. So as of now, nakita ko sa kanila yung available is glossy white. Itong glossy white na to, glossy black, nabili na kasi, and syempre yung matte black. So napakaganda ng helmet na to, magaan na siya, and marami kang paggagamitan nito. Pwede nyo siya gamitin sa ibang bikes din, babagay din siya kasi lalaking macho. So yun lang sa video na to. A peace.